Kinabukasan ay maagang nagpunta si Nico sa condo unit ni Jane. Ipinagpaalam niya si Amanda sa dalaga. Maituturing ng accomplish ang mission niya dahil nagkabati at nagkalinawan na uli sila ni Amanda. This time he would make sure na hindi lang siya magiging sweeter, kundi mas maalaga pa. Kaya naman para tuluyan ng matuldukan ng problema, magkasama nilang haharapin ni Amanda ang mga tao na sa tingin niya ay naging dahilan ng problema nila. Una nilang pinuntahan ng ama ni Gwen. Humingi siya ng paumanhin dito at ipinagtapat dito ang tungkol sa nabisto niyang bisyo o mga bisyo ng anak nito. Iniisip niya na kailangan itong isedate dahil baka mabigla ito. Ang alam niya ay kakalabas lang nito ng ospital bago ang insidente ng pambubugbog ni Gio sa kanya. Ngunit hindi na pala kailangan ng tranquilizer dahil mukhang inaasahan na nitong isiniwalat niya. Noon siya nakaramdam ng galit. Pinagkaisahan siya ng mag-amang mag-anak, malamang. Binalak ng matandang lalaki na gawin siyang tagasalo sa mga problema nito kay Gwen. I shouldn't have decided for my daughter in the first place. Dahil hindi naman akong makakasama niya sa pagtanda niya, kundi ang mapapangasawa niya. Patay mali siyang sabi na lang nito. Nagtiimbagang na lang siya at magalang na nagpaalam dito. At least sarado ng yugtong yun ng buhay niya. Ang matanda mismo ang nagsabi sa kanila kung saan nila matatagpuan ang anak nito na nagtatago sa kanya. Marahil ay nalaman na nito na hinahanap nila ito ni Amanda. I'm sorry. Hindi pa man nagsasalita si Nico at Amanda ay humingi na ng paumanhin si Gwen. Nang madatnan nila ito na namimili ng damit sa isang butik. Niyaya niya ito sa isang coffee shop at pumayag naman ito kahit halatang tensyonada ito. At iyon na nga. Bago pa dumating ang order nilang kape, humingi na ito ng dispensa. Inamin na rin ito ang kasalanan. Pero si Gio talagang kumumbunsi sa akin at makiayon sa plano niya. Siya ang may pakana ng lahat. Mula roon sa insidenteng hinalikan kita sa House of Jane, Nico. Yung drama na inaaway niya ako sa tapat ng klinik mo. At pati na ang pagtatangka kong makipagbalikan sa'yo. Hindi makapaniwalang napailing si Nico. My God, Gwen. Bakit ka pumayag na gamitin ni Gio sa mga plano niya? Itinaas ng babae ang mga kamay nito. Aktong magsasalita. Ngunit sa huli ay nagpa siyang itikom na lang ang bibig at saka umiling. May mapaklang ekspresyon sa mukha nito. Tama na to, Nico. Umalis na tayo. Iyaya ni Amanda na hindi na maipinta ang muka. Gwen, sana ayusin mo ang buhay mo. Mula ngayon huwag ka na magpapakita kay Gio. Huwag ka nang bibisita sa kanya sa rehab. Gagamitin kanya sa mga kawalangian niya. Pinsan ko nga siya pero sinasabi ko sa'yo. Wala nang pag-asa magbago si Gio. Pinanindigan na niyang katarantaduhan niya. Ayusin mo ang buhay mo. Kung hindi para sa sarili mo ay para man lang sa mga magulang mo na mahal ka. Biglang napaiyak ang babae. Iyon na nga eh. Alam ko naman kung anong mga pinagagawa niya. Pero hindi ko siya kayang iwan na lang sa ere. Sa dami ng nakarelasyon ko, si Gio lang ang nagparamdam sa akin na ako ang pinakamagandang babae sa mundo. Kahit ba nasasabi lang niya yun kapag nasa kama kami. Your parents love you, Gwen. They love you very much. Sabi niya, I'm tired of my parents running my life. Mahinang usal nito. Ipapanalangin ko na sana ay magbago na sa wakas si Gio para maging masaya ka sa kanya. Saka, sorry kung pakiramdam mo'y inagaw ko talaga si Nico sa'yo. Sinserong sabi ni Amanda. Nagkatinginan silang magkasintahan. We should get going, Gwen. Ite-take out na lang namin ang order naming kape. Papunta pa kami sa center para kausapin si Gio ngayon. Paalam niya sa dating katipan. Magtinuna sana ang pinsan ko sa'yo. Pagdating sa kotse ay nagkatinginan uli sila ni Amanda. Bibigyan pa rin ng itaas ng chance si Gio na ayusin ang buhay niya. Sana'y magawa niya yon kasama si Gwen. Matutuwa ako pag nangyari yon. Sabi pa ni Amanda. Huwag sanang sukuan ni Gwen ang pinsan ko. At sa palagay ko ay pareho lang silang nasasakal sa sobrang pagmamahal ng mga magulang nila sa kanila. Kailangan lang nila ng tao magpapahalaga at magmamahal sa kung sino talaga sila. At sila yun mismo. Silang nararapat sa isa't isa. Sana kapag nakausap natin si Gio mamaya ay ganoon din ang maging pananaw niya. Ang swerte ko talaga sa'yo. Dinukuwang siya ng dalaga sa driver's seat at niyakap ng mahigpit. Kung alam mo lang kung gaano ako ka-thankful na ikaw ang naging boyfriend ko. Ganon din ako ka-thankful na ikaw ang girlfriend ko.
Sabi niya, saka hinalikan ito sa noo. Ilang minuto rin silang bumiyahe bago nila narating ang isang rehabilitation center sa Alabang. Pumasok sila sa malawak na bakuran, kung saan naroon ang isang 3 palapag na building. Yun ang unang beses na nakapunta sa lugar na yun si Nico. Ang lugar na yun ay kasing tahimik ng bull riding club. Tanging huni ng mga ibon at tunog ng mga dahon na idinuduyan ng hangin ang maririnig. Napaka-conducive na yun sa meditation at relaxation. Sigurado ka bang nandito si Gio? Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matake na dito siya ipinasok pagkatapos kanyang bugbugin. At ubiling saad ni Amanda. Baka sa ekspresyon ng mukha nito ang bahagyang inis. Dapat ay sa city jail siya nangihimas ng rehas eh. Shh, hayaan mo na. Saway niya rito. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Mula nung mga bata pa kami, hindi na kami magkasundo ni Gio. Laging akong nagpapasensya kapag may atrasyo siya sa akin. Mas lumala siya ng magkaasawa. At natuklasan na noong maliit pa siya ay dinapuan siya ng sakit na naging dahilan para maging esteril siya. Parang napakalaking blow niyon sa kanyang ego. Sa totoo lang ay dread para sa akin noon na isipin na magkakaanak ako at siya ay hindi. Gaano na lang ang magiging galit niya sa akin kapag nagkataon, di ba? Spoiled yata siya masyado. Hindi ko naman nahalata ang mga ganoong ugali niya noong una ko siyang nakilala. Naging kami agad. Hindi ko pa man siya lubusang kilala. Naiiling na sabi ni Amanda. Hindi pa rin sila bumababa ng kotse. Naatat siguro ako masyado kasi ang gwapo niya. Napansin ko na parang medyo bastos siya pero kapag nagtatangka siya sa akin ay napapaliwanagan ko naman siya. Mukhang mabait naman siya. Kaya lang hindi na nga kasi kami nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala ng maayos. Dahil unay wala kaming masyadong oras para magkasama. Pangalaway saglit lang ang itinagal ng relasyon namin. Mabuti na nga lang talaga. Niyakap niya ito. Mabuti na lang talaga. Ang mabuti pa siguro pumasok na tayo. Kapag kuwan ay sabi nito, inilayo na ang sarili sa kanya. Baka kung saan pa mapuntang usapang ito. Ngumiti pa ito ng pilya. Napangiti siya. Aware ka rin pala ha? Akala ko'y manhid ka. Inayos niyang bahagyang nalukot nitong damit. Sabay sulyap dito na tila nagpapahiwatig. Tumigil ka dyan, Nico. Babala ni Amanda. Pinukol siya ng matalim na tingin. Kung yun ngang manyakas na pinsan mo hindi umubra sa akin, ikaw pa kaya? Sineswerte ka. Kahit mag-asawa na tayo? Tudyo pa niya. Gustong gusto niyang makita na nagtitimpi ito. Pinipigilang humalagpos ang temper. Hindi pa tayo mag-asawa kaya burahin mo muna sa isip mo yan. Tara na nga lang. Paiwas na sabi nito na lalo niyang ikinatawa. Hey, sandali lang. Nahagip niya ang kanang kamay nito. Wala man lang bang assurance kiss kahit hindi pa tayo mag-asawa? Kiskisin mong mukha mo. Pabirong singhal nito na pilit na binabawi ang kamay. Amanda naman eh. Kailangan ba lagi na lang akong nagnanakaw ng halik sa'yo? Hindi ba pwedeng gustuhin mo akong halikan? Tumirik ang mga mata nito at hinablot ang kamay. Saka mabilis na lumabas ng kotse. Napanganga siya. Hindi talaga siya nito hinayaang makapuntos. Pero nakabawi naman siya agad. I'll deal with you later. Napapangiting na isa loob niya. Hindi birong kaba, tapang at pagpipigil ang ginawa ni Amanda. Makausap lang ng matino ang nobyo sa loob ng kotse. Nakaya niyang kausapin ito ng kunwari ay hindi siya apektado sa topic nila. At maging sa lantarang paglalandi nito sa kanya. Ayaw niyang lumabas na atat siya kahit iyon ang nararamdaman niya. Marami silang oras para gawin ang mga gusto nilang gawin. Kapag nagawa na nilang tuldukan ng mga unfinished business nila. Malayo pa ay nakita na sila ni Gio na nakasuot ng uniform ng rehabilitation center na yon. Pinsan, buti naman at naisipan mong dalawin ako rito. Magaling ka na? Salubong nito sa kanila. Nico, napasiksik siya sa nobyo dahil kinakabahan siya nang makita ang dating kasintahan. Lalayo-layo ka sa akin kanina pero takot ka naman pala. Natatawang sabi nito na inakbayan pa siya. Easy, hindi siya mang-aano. At hindi niya tayo kayang anuhin dito. Ayun, naglipa na ang guards oh. Kasama mo palang maganda kong girlfriend, pinsan. Binalingan siya ni Gio. Kailan pa kayo nagkakilala, sweetheart? Maupo tayo, Gio. Singit ni Nico. Magandang mag-usap sa labas. Mas presko ang hangin. Doon na lang tayo. Mungkahi ni Gio.
Nagpatiuna na ito sa paglalakad. Nagkatinginan sila ng makahulugan ni Nico. Nais mabahala ni Amanda. Ang akala yata ni Gio ay magnobyo pa sila. Pero hindi naman ito nagalit na makitang nakaakbay sa kanya si Nico. Ang sabi ni Gwen, baka dumalaw siya rito anytime. Si Gwen? Yung syota mong tibo at adik? Ano bang nakain nun at dalaw ng dalaw dito sa akin? Baka mamaya isipin mo pa niloloko ka namin, ha? Ano bang nangyayari sa kanya? Bulong niya kay Nico. Mabait siya sa'yo. Alam niyang na-ospital ka. Pero bakit hindi yata niya naaalala na wala na kami? At lalong hindi na kayo ni Gwen. Kinakabahan ako, Nico. Baka mamaya kung ano palang tumatakbo sa isip niya at may gawin siya sa atin. Huwag mo siyang pansinin. Kung gusto mo sa kotse ka na muna at ako na lang kakausap sa kanya. Nagdadrama lang yan. Hindi, basta wag ka lang lumayo sa tabi ko. Magiging kampante na ako. Isiniksik niya ng gustong sarili rito. Noon lumingon si Gio sa kanila. Uy, hindi na tama yan ha. Abuso na yan. Bigla itong lumapit at hinablot siya. Nico! Labis na nagulat na sigaw niya. May naramdaman siyang bagay na nakaumang sa leeg niya. Nanlamig siya sa realisasyon. Gio, huwag mong saktan si Amanda. Mag-usap tayo. Aayusin natin to. Akmang lalapit si Nico, ngunit natigilan ito. Diyan ka lang. Dumiin ang bagay na nasa leeg niya. Kung hindi ay ibabaon ko tong tinidor na to sa lalamunan ni Amanda. Tinidor? Hindi niya alam kung matatawa o mas kakabahan. Kumpara sa barel, hindi yun ganoon kadelikado. Pero sa mga pelikula at TV shows, tinidor ang ginagamit ng ibang preso bilang armas kapag may rumble para pumatay ng kalaban. Sir Gio, huwag mong gawin yan. Masasaktan si ma'am. Akala ko po ba mahal niyo siya? Isang tila attendant ng center ang lumapit kay Gio at nagsabi niyon. Ang ilang mga kasamahan nito ay nagsisunod na rin. Sentro sila ng atensyon ng mga sandaling yon. Mahal ko nga siya. Natutuwang sabi pa ni Gio. Kaya ayokong maagaw siya ng kahit sino. Lalong tumindi ang kaba ni Amanda. Yun ang totoong kinatatakutan niya. Ramdam niyang nasugatan ang leeg niya. Gio, hindi mo kailangan gawin to. Lakas loob na sabi niya. Hindi siya dapat panghinaan ng loob. Kailangan kong gawin to, Amanda. Kung hindi ay aagawin ka ni Nico sa akin. Mahal kita at gusto pa kitang tikman, Bulong nito sa kanya. At halos dumaiti ng mga labi sa tenga niya. Hindi kasi tayo nagkaroon ng pagkakataon noon. Saglit lang naging tayo at nasulot ka na ng Nico na yan. At sa saglit na relasyon nating yun, ay hindi naman tayo palagi nagkakasama. Nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Sa buong buhay niya noon lang siya natakot ng husto. Wala sa hinagap niya na mararanasan niyang ma-hostage ng dati niyang nobyo. Itong sumira ng relasyon nila. Pero ito pang may ganang saktan siya. Gio, nasasaktan mo na si Amanda. Sigaw ni Nico. Akmang dadaluhungin itong pinsan. Ngunit pinigilan ito ng mga attendant na nasa likuran nito. Pilit itong pinakalma ng mga yon. Sir, ano ho bang gusto niyong mangyari? Muling singit ng lalaking attendant. Tulungan mo kaming makaalis dito, Santi. Ihanap mo kami ng sasakyan. Sabi ni Gio. Sandali lang, sir. Huwag niyo lang sasaktan si ma'am. Gagawan ko ng paraan yung hinihingi niyo. San mo ko dadalhin, Judas? Nakuha niyang itanong sa kabila ng matinding kaba niya. Hindi siya pwedeng magpadala na lang sa takot at baka lalong malagay sa panganib ang buhay niya. Lalayo tayo sa kanila, Amanda. Dun sa lugar na hindi nila tayo mapapakialaman. Dun sa lugar na pwede nating pagsawaan ang mga sarili natin nang hindi nila naiistorbo. Excited ka na ba sa plano ko? Dinampian nito ng halikan leeg niya. Napapikit siya ng mariin. Diyos ko, tulungan niyo po akong makakawala sa mga kamay ng taong to. May susi na ako, sir. Yung service na lang ng center ang gamitin natin. Ipagdadrive ko ho kayo. Napadilat siya. Ilang hakbang na lang ang layo ng lalaki sa kanila. Mas malapit kesa sa kinaroroonan ni Nico. Nagkatitigan pa sila nito. Tila may gusto itong ipahiwatig na hindi niya makuha. Huwag ang service nyo. Madali tayong masusundan kapag yun ang gamit natin. Lumingon si Gio sa paligid. Yung kot... Ma'am, alis! Sigaw ng attendant sa kanya, kasabay ng pagtulak nito kay Gio.
Nagulat si Amanda ngunit agad siyang nakabawi at mabilis na tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Nico. Napayakap siya rito ng mahigpit. Alerto ang ibang attendant at tinulungan agad ang kasamahan na pigilan si Gio. Napansin niya ang isa na may dalang heringgilya. Nakahinga siya ng maluwag ng matanto na pampakalma yun para kay Gio. "It's okay, sweet. Safe ka na." Hinalik-halikan siya ni Nico sa buhok. Napayakap siya ng gusto rito. Ayaw niyang kumawala rito sa takot na baka may humablot na naman sa kanya. Nang sa wakas ay kumalma na si Gio. Saka lang siya tuluyang napanatag. Ipinasok ito ng mga attendant sa loob ng building. Naiwan ng lalaking Santi ang pangalan at nakipag-usap pa sa kanila. "Ma'am, makabubuti siguro kung huwag na kayong dumalaw rito pansamantala. Hindi yun nakakatulong kay Sir Gio. Nagtitrigger yun ng violent tendencies niya," sabi nito. Tangulang ang naisagot niya. Talagang wala na siyang balak bumalik sa lugar na yon. At baka sa susunod ay hindi na lang sugat sa leeg ang mata mo niya. Napahawak siya sa humahapding leeg ng maalala yon. "May sugat ka?" Nag-aalalang tanong ni Nico. Sinipat ang kanyang leeg. Natatarantang binalingan nito si Santi. "Kailangan niya ng first aid." "Malayo ito sa bituka, sweet." Biro niya. Tumayad siya ng todo para idampi sa mukha ni Nico ang sugat niya. "Palusot ka pa kanina. Ikaw naman to nangaakit ngayon." Tudyo nito. "Sir, ito na po ang first aid." Untag ni Santi. Bahagya lang silang umayos at naghiwalay pero ang kamay niya ay nasa bewang pa rin ni Nico. Iniumang niya rito ang sugat ang leeg. "Uhugasan ko muna ng alcohol bago lagyan ng betadine at saka takpan ng gasa." Sabi nito sa biglang naging business-like na tono. "May bakuna ka ba ng anti-tetanus?" Umiling siya. "Takot ako sa injection." "Sorry pero kailangan mo magpa-injection. Baka matetanus ka." "Yes, Doc." Napangiwi siya ng dampian nito ng bulak na may alcohol ang sugat niya. Alerto namang hinipan nitong sugat. Mangiyak-ngiyak siya nang sa wakas ay unti-unti nang nawala ang hapde. Pero hindi pa rin tumigil si Nico sa kaiihip sa liheg niya. At nagugustuhan naman niya yon. Para siyang ipinaghehele ng ihip ng hangin na nagmumula sa bibig nito. Napapikit pa siya. Teka nga, hindi na mahapdi no?" Hula nito. Napangiti siya at hindi nagsalita. Tumangu-tangu lang ito at sinakyan ng kapilyahan niya. Nang matapos ang paggagamot nito sa kanya ay nagpaalam na sila sa center. Hindi na siya pinalampas ni Nico pagpasok nila ng kotse. Agad siya nitong hinalikan sa mga labi. Malalim at maalam. Sa pagkakataong yun ay hindi na siya nagpakipot pa. Walang alinlangang ipinaubaya niya rito ang kanyang mga labi. Natigil lang sila ng halos hindi na sila makahinga. "I love you," pahayag ni Nico. Umungo lang siya at muli itong kinabig. Matagal bago napuknat ang halik na yon. Kaliwat kanan ang inasikaso ni na Amanda at Nico pagkatapos ng pagdalaw nila kay Gio. Pagkatapos ng bakuna at kung ano-ano pang check-up na iginiit ni Nico. Nag-double time si Amanda sa pagtatrabaho sa House of Jane. Hindi siya pwedeng pumalya dahil sa bagong branch nila sa Boracay. Samantalang si Nico naman ay minadali ng pagpapatapos sa building na gagawing restaurant. Ngunit ng gabing yun ay nakasilip sila ng pagkakataon para mag-dinner sa labas. "Saan ba talaga tayo magdi-dinner?" Nagtatakang tanong niya. Kanina pa sila bumabiyahe pero hindi naman sila humihinto sa mga nadadaanan nilang restaurant. "Palabas na tayo ng Maynila ah." "Ay, sige na nga. Sa bahay tayo magdi-dinner. Gusto ka nang makilala ni na Mama at Papa." Napamaang siya. "Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi?" Natarantang sabi niya. Saka mabilis na sinipat ang kanyang itsura. "Kainis ka. Dapat sinabi mo muna sa akin para nakapaghanda ako. Nagdala man lang sana tayo ng pasalubong. At saka sana nakapagbihis ako ng mas maayos." "Okay lang yan. May niluto na ako kanina sa resto ng isang kaibigan ko. Huwag mong sabihin sa kanila na ako ang nagluto ha. Hindi kasi alam ni na Mama at Papa na nagluluto ako. Sa dorm ako nagstay mula na mag-high school ako sa Maynila. Hindi rin alam ni na Mama na nag-aral ako ng crash course sa culinary." "Bakit mo naman itinatago yun sa kanila?" Nagkibit balikat ito bilang tugon. "Ay, first time kong makikita ang parents mo. Ano kayang sasabihin nila tungkol sa akin? Alam ba nilang dati akong girlfriend ni Gio?" Tanong niya na hindi na iwasang mag-alala. Ang huling balita niya ay dinala si Gio ng mama nito sa probinsya ng ama nito, sa Visayas, para doon magpagaling.
Sumama rin daw dito si Gwen para doon magbagong buhay kasama si Gio. Sweet, huwag ka mag-alala. Inakbayan siya ni Nico gamit ang kanang kamay. Kung alam mo lang kung gaano kanila kagustong makita. Kung hindi kasi dahil sa'yo, hindi nakita ng pamilya ko na hindi nakakatulong ang pagtotolerate nila sa kalokohan ni Gio noon pa. Nahiya nga sila sa'yo kasi ginawan ka ng masama ng pinsan kong yon. Hay, kung naging matinong boyfriend lang sana si Gio, hindi ako magbabalak na hiwalayan siya. Kaya lang, siya na nga itong gumawa ng masama, siya pa ang galit. Saka, nakilala kita. Kahit inis ako noon, nagkagusto pa rin ako sa'yo. Ano bang meron sa'yo? Yun din ang tanong ko. Anong meron sa'yo? Balik tanong nito, sabay tawa. Natawa rin si Amanda. Parang noon lang siya lubos na nakaramdam ng kaligayahan ng walang inaalala. Pagdating sa bahay ni Nikoy, ipinakilala siya nito sa mga magulang nito. Marahil ay nasa early 60s ang mga ito. Mabait naman ang mga ito, lalo na ang ginang na napakagiliw sa kanya. Parang nakita niya na ito dati, pero hindi niya maalala. Talaga bang wala kang naaalala nang makita mo ako, Iha? Tanong nito habang magana silang naghahapunan. Adela, wag mong ipilit kung walang naaalala si Amanda. Kumain ka na lang. Ang sasarap ng mga dala nilang pagkain, oh. Sabad ng ama ni Nico. Saan niyo ba ito nabili? Luto ng isang kaibigan pa. Hayaan niyo, sa susunod ay sa kanila uli kami magte-take out. Sagot ni Nico, saka pa simpleng kumindat sa kanya. Kakaibang ningning ng mga mata nito dahil sa narinig mula sa ama. Waring noon lang ito nakarinig ng compliment mula sa matanda. Ang sabi noon ng assistant ni Nico na si Myrie, nagpunta ka raw sa ospital kung saan naka-admit noon ng aking anak. Mayroon kang kamuntik ng mabanggang matanda. Naalala mo ba? Giit pa ni Mrs. Pasahe. Ay, opo. Naaalala ko na. Napatingin siya rito. Ito nga yung babaeng kamuntik na niyang mabangga. Nagtanong ito noon pero hindi niya pinansin. Alam mo bang naawa ko sa'yo noon? Kahit itanong mo pa kay Nico, sinabi ko sa kanya ang nangyari. Inisip ko talagang ikaw yon at hindi nga ako nagkamali. Pasensya na po at hindi ko po kayo kilala noon. Nahihiyang sabi niya. Tumikim si Mr. Olivio Pasahe. Nico anak, alam kong medyo hindi tayo magkasundo noon. Lagi akong nag-aalala sa relasyon natin sa tita Lenny mo at kay Gio. Hindi ko naisip na nasasaktan na kita at ikaw ang lagi kong pinagagalitan. Ayoko kasi ng gulo noon pero hindi ko na-realize na ang relasyon naman nating mag-ama ang nagsasuffer. Makakabawi pa kaya ako sa'yo anak? Pa, wala yon. Nakaraan na yon. Nakangiting sagot ng binata. Pagkatapos ay binalingan nito si Amanda at kinindatan. May sasabihin kami ni Amanda, ma, pa. Ha? Napatanga siya. Hindi niya alam kung ano yon. Sa susunod na linggo po ay darating ang parents ni Amanda galing US. Since hindi pa nila ako nakikilala ng personal, gusto ko sanang isama kayo kapag humarap ako sa parents niya sa kanila. Ang ibig mo bang sabihin, anak, ay mamamanhi ka na tayo? Tanong ni Mr. Pasahe. Parang ganun na nga po. Napapanganga si Amanda. Nang makabawi ay kinalabit niya ang nobyo. Uy, wala sa usapan yan. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Bulong nito. Kung sa palagay mo'y handa ka na, bakit naman kami tututol? Sabi ng ama ni Nico. Sabihin mo lang kung kailan ang eksaktong petsa nang makapaghanda naman kami ng mama mo. Mababanaag kay Nico ang labis na kaligayahan. Nang gabing yun ay hindi na siya nito pinauwi sa kondo. Nagmungkahi ang mga magulang nito na doon na lang siya magstay. Hindi siya pumayag dahil nahihiya siya. Pero kapag kasal na sila ni Nico, siguradong kung nasaan ang asawa niya ay naroon din siya. Madaling araw na sila nakatulog dahil ayaw ng binata na humiwalay sa kanya. Kesa magkulong sila sa kwarto, sa sala sila natulog. Bigla tuloy niyang naalala noong nadatnan siya nito sa arena at manonood sana siya ng mga bituin. Nang gabing yon kahit wala silang nakitang bituin, alam nila pareho na higit pa sa bituin ng katumbas ng isa't isa. Sa bull riding club, nakahanda na ang lahat para sa rodeo event bago magtapos ang summer. Maaga pa ay nagsitungo ng mga manonood sa arena at nag-aabang sa pagsisimula ng show. Kasama ni na Amanda at Nico na nag-aalmusal sa The Roof ang kanyang-kanyang mga magulang. Ikatlong araw na nila yun sa club.
Nakita na ng mga ito kung paano magsanay sa bull riding ang mga miyembro ng club. Nang si Nico nang sumabak ay nagkaroon ng malakas na tawanan. I can't imagine you being a member of this club, son. Biro ng papa ni Amanda. Isn't there a screening or something? Tawanan naman sila habang kumakain ay yun pa rin ang topic ng kanilang usapan. Ang mabuti pa'y bilisan na natin ang pagkain para makapunta na tayo sa arena. Anytime may magsisimula ng show. Ihahatid ko lang kayo sa pwesto nyo tapos sasama na rin ako sa co-members ko. Natatawa pa rin sabi ni Nico. Pwedeng masolo ko muna siya guys? Tanong ni Amanda. Nais niyang makausap ng sarili na ng binata bago ito sumabak sa show. Abay sige, bigyan mo ng good luck kiss yung fiancé mo para kontra malas iha. Biro ng papa nito. Nagmamadaling umalis sila sa The Roof at dumiretso sa cabin ni Nico. Teka, bakit ba tayo nagmamadali? Nagtatakang tanong ni Nico na nakasunod lang sa kanya. Hawak niya ang kamay nito. Buksan mo ang pinto. Utos niya noong nasa harap na sila ng pintuan ng cabin. Napapailing na tumalima ito. Nauna siyang pumasok. Eksaktong nakapasok na rin ito nang itulak niya ito sa dahon ng pinto. Dahilan para sumara iyon ng malakas. Saka walang sabi-sabing ikinawit niyang mga braso sa batok nito. At kinabig ito para sa isang makapugtong hiningang halik. Gusto niyang isigaw sa buong mundo kung gaano siya kasaya at kung gaano niya kamahal ang lalaking hinahalikan niya na animoy wala ng bukas. Natitigilan pa rin si Nico pagkatapos ng mind-shattering kiss na ibinigay sa kanya ni Amanda. Magkahiwalay ng mga labi nila at kapwa sila hapo. Ngunit hindi pa rin siya nakaka-recover. Nagniningning ang mga matang nakipagtitigan ito sa kanya. Para siyang binigyan ng sangkatarbang energy dahil sa halik nito. Ngayon, pwede na ba tayong bumalik sa mga magulang natin habang nakakapag-isip pa ako ng matino? Sabi niya. Sure. Sabi nga ni Papa Olivio, bigyan daw kita ng good luck kiss. Siguro naman ay magiging magandang performance mo mamaya. I know you can do it. And if I can't? Taas kilay na tanong niya. It's okay, basta buo kang makakasurvive sa challenge mamaya. Now enough talking at baka maipako na kita sa pinto. Isa pang smack ang ibinigay sa kanya ni Amanda bago siya nilayuan. I think I'm going to love your new hobby, sweet. Pinuksan na ni Nico ang pinto bago pa magbagong isip niya. After you, my queen. Tumunestra niya ang daan dito. Thank you, my king. Yakap-yakap niya sa bewang ang nobya. Habang babalik silang dalawa sa The Roof. Nang dumating ang oras ng 8-second bull riding challenge, si Nico ang pinakaunang sumabak doon. Ginawa niyang makakaya niya para magtagal sa ibabaw ng toro. Matatapos na sana siya sa 8 seconds kung hindi lang nahagip ng tingin niya si Amanda. Sa kabila ng magalaw na toro at kukurap-kurap niyang paningin. Nag-replay sa balintataw niyang halik nito kanina. It was probably his sweetest fall in the history of bull riding club. Pero swerte siyang maituturing dahil kung hindi siya nakatagal sa ibabaw ng toro lalong hindi nagtagal si Cole at mas masama ang pagbagsak nito kaysa sa kanya. Si Jack naman, bagamat hindi ito nanalo sa 8-second bull riding challenge, ay ito naman ang nanalo sa paunahan ng paghuli ng baka gamit ang laso. Pagkatapos ng rodeo, isang masayang salo-salong naganap. Hindi na siya nakapagluto. Wala pa ring may alam sa pamilya niya na nagluluto siya. But he would tell them one day. Mas importante sa kanyang iaanunsyo ng kanyang ama ng gabing yon, ang engagement nila ni Amanda. When his old man finally made the announcement, he could see that everybody was happy. But none could be any happier than Amanda and he. Nasa arena pa rin silang dalawa kahit malalim na ang gabi. Nakasandal sa balikat niyang babaeng nakatakdang makasama niya habang buhay. Parang hindi naman ako natakot sa'yo nun eh. Feeling ko, dala lang ng stress kung bakit ako nawala ng malay noon. Sabi ni Amanda na biglang nagbalik tanaw. Yun nga ang iniisip ko eh. Kasi kung natakot ka, kumaripas ka sana ng takbo. Eh hindi naman. Hinimatay ka at gusto pa yatang i-mouth-to-mouth resuscitation ko. Asa ka pa. Bumungis-ngis siya pagkasabi niyon. Sana ginawa mo. Nakangising sagot nito. Akala ko hindi mo na ako nasundan. Kaunting etchos na lang sana napasuko mo na ako. Teka, pwede ba akong umunan sa'yo? Oo naman. Sige, humiga ka. Alam kong itong gusto mong gawin noon pa. Dito mismo sa spot na to. I love you. Pahayag ni Amanda ng makahiga na ito.
And I love you more. Sagot niya. Saka ibinaba ang mukha rito para halikan ito sa bibig. This is one of the best days of my life. Pagbalik natin sa Manila, magpiknik uli tayo sa Chinese Garden. As you wish, my love. Muli niya itong hinalikan. Nanatili sila roon ng ilang saglit pa. Kung hindi pa unti-unting dumilim ang kalangitan at natabunan ng tuluyan ng mga bituin, hindi pa sila aalis doon. Para silang mga batang naghabulan sa malawak na arena bago nakarating sa suite niya. Pareho silang may ngiti sa mga labi nang sa wakas ay makatulog pagkatapos ng walang puknat na pagpaparamdam ng pagmamahal sa isa't isa. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Nico at Amanda. Muli niyo po akong samahan sa kasunod pang kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.